Ivana's POV. Matapos ko magbihis, lumabas naman ako kaagad. Naabutan ko si Wilson nakapikit habang nakasandal sa couch. Napatitig ako sa kanya, 11:11 na ng tanghali at kagabi ako dinala dito. He's still wearing his clothes last night. Bigla niyang binuksan ang mga mata niya at kaagad niya ako nakita kaya mabilis akong umiwas ang tingin tsaka naglakad papunta sa kama. My wallet is not here in my phone so I definitely don't have anything. Uuwi na ako. Malamig na sambit ko. I hope after this I will be at peace. Dahan-dahan si Wilson tumayo at saka naglakad papunta sa pinto. Sumunod na rin ako na walang kahit anong sinasabi at sa gantong sitwasyon pareho kaming tahimik, may sakit akong naramdaman na hindi ko maipaliwanag. Nang bigla siyang lumingon sa akin, napayuko ako. I don't want to meet his eyes, I just don't want to look at him. I followed him until we arrived at the parking lot. Wala akong choice kundi magpahatid sa kanya kasi wala ako ngayon. Dumaan muna tayo sa unit ko. Sabi ni Wilson habang bubuksan ako ng pinto ng kotse. No! Diretso ako ng unit ko. Please, I don't want this. I just want to be at peace. And being with me is not peaceful? Sarkasikong sambit ni Wilson habang umiigting ang panga, kaya naikuyom ko ang kamao ko. Di ako nakasagot kasi ayokong sumagot dahil sa sinabi niyang iyon. Umikot-ikot lang to sa utak ko ang mga salitang iyon kaya't mas lalo ko nadurog. Kasi tama si Wilson. Kapag kasama ko siya, hindi ako nalagay sa tahimik. My heart is going crazy whenever I am with him. At ang utak ko'y naguguluhan na sobra. I want to go back to my old life. I badly want to escape this. Wala na siyang nagawa kundi ihatid ako sa kondo ko. Pagkarating naman sa condominium building ko, hindi na ako naghintay pa na pagbuksan niya ako ng pinto kasi mabilis na akong bumaba. Please, let's stop this. Maawa ka sa akin. Nangihinang sabi ko bago perasang sinara ang pinto ng kotse niya. Tumakbo ako papasok pagkatapos ay hindi na ako maling lumingon pa. Parang sinasaksak ng paulit-ulit ang puso ko habang tumatakbo ko. This is not planned. Hindi ko kailanman naisip na magiging malapit kami sa isa't isa. I seduced him to tease Alice. Gusto ko ipamukha kay Alice na ako ang Ivana na kilala niya nung college na hindi nagpapatalo. And I find Wilson so attractive so I try to seduce him. Pero ngayon ako ang nahihirapan. Hindi ko na napigilan. Hindi ko na alam. Everything was so quick. Hindi ko na malayan na ako palang nahulog sa sarili kong laro. Ako ang naaksidente sa bitag ko. Ako ang nahulog. Ako ang napaliw. At ayoko nito. His words, his gestures, and his smiles. Was that true? Ang sinabi niya sa akin na hindi siya naglalaro. Totoo ba yun? Hindi ko na alam ang paniniwalaan ko. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Gusto ko na lang mawala. Gusto kong matulog at pagising ko ay malalaman ko na panaginip lamang palang lahat. Kung alam ko lang ay sana hindi ko na sinimulan pang lahat ng to. I should have stopped being insecure. Sana hindi ko na ikinukumparang sarili ko kay Monique. Sana tumahimik na lamang ako. Sana hindi na lang ako nang ilam na parang bata. Sana di ko na lang ginawa yun. Sana hindi ko na lang nilapit ang sarili ko kay Wilson kung alam ko lang. Kung alam ko lang talaga. Sari-saring bagay ang pumapasok sa isipan ko. The news about Christine and Wilson's engagement was all over the internet. Kinalong ko ang sarili ko sa loob ng kondo ko ng 3 araw. Hindi ako nagbukas ng kahit anong social media accounts ko. I let myself think. Hinayaan ko ang sarili ko na mag-isip na mga bagay-bagay kasi akala ko mawawala din to. But my heart broke even more after a week of not going out. Napansin kong mas nangayayat ako at di ko magawang matulog ng maayos. Bawat pikit ko ay nakikita ko ang mukha ni Wilson. I chose this. I chose not to see him again. Pero bakit imbes na maging maayos ako'y parang mas lumala? Pakiramdam ko unti-unti ako nababaliw. No message and calls from him which I expected. Napatunayan ko na lang na hindi totoong sinabi niyang hindi siya naglalaro. Maybe he also likes Christine. Pareho sila ng estado sa buhay. Christine is beautiful. He likes her for sure. Ilang ulit na nag-aya si Eliza na lumabas pero tumanggi ako. Wala akong gana sa lahat. At kung ayokong makakita ng kahit na sino, I want to jail myself in this condo. Gusto ko manatili lamang dito kahit pa wala akong makain. Kahit pa gutom na ako. Gusto kong sa loob ako ng kondo hanggang sa maging maayos na ang pakiramdam ko. Hanggang sa mawala ang lahat ng sakit. Hanggang sa mapagod ng masakta ng puso ko. Hanggang maubos ang luha ko pero hindi ko pala kaya. After a week of isolating myself, I decided to go out to unwind. I jogged to the nearest park while trying to clear my head up.
I felt so weak. Sa ilang araw kong di nakakita ng araw, namula na ako ng tuluyan. Numait ako ng sobra kahit alam ko, naging matangkad tingnan. I jogged until I sweat a lot. Nang makaramdam ng labis na pagod, hingal na hingal akong umupo sa isang bench at doon, naghabol ng hininga. Wilson! I heard from somewhere. Nanlaki agad ang mata ko at agaran ako napatingin sa direksyong iyon, pero halos batukan ang sarili ko na makita ang isang bata na nasa 10 taong tumatakbo sa babae na parang mommy niya. His name is Wilson. What am I thinking? Ivana, stop this stupidity. Mariing bulong ko sa sarili ko bago pumasok sa 7-Eleven para bumili ng tubig tsaka sandwich na rin para breakfast. Yeah, I heard that it's true nga daw about the engagement between the CEO of Kane Corporation. Have you seen him? He's like a god. I mean, gosh, ang gwapo niya, no? And the engagement, I think it's true nga talaga. Wala naman kasi siyang sinasabi. At hindi ba na-announce sa birthday ng dad niya? The woman is pretty too and rich. Okay naman, pero sayang talaga. I mean, he is already taken. Natigilan ako sa narinig dahil mukhang kilalang kilala ko ang pinag-uusapan nila. Napahinto ako sa pagkuha ng tubig at natulala na lamang. But you remembered his rumored girlfriend? Yung kumalat sa social media as in, my cousin thinks that the woman is his girlfriend. Kasi nga hindi ba babaero daw yun kahit hindi naman halata? At ilang beses na silang nakitang magkasama ng babaeng yun, kaya hindi ko na talaga alam. Crush ko pa naman siya, kahit na nag-aaral pa siya sa Enderon, and he took his masters at Harvard. A dream guy indeed. Tinuloy ko ang pagkuha ng tubig kahit sobra nang nginig ng buong katawan ko sa mga narinig ngayon lang. I know, right? Crush ko rin siya, but he likes women on his line. Wala tayong pag-asa and he is engaged now. I feel like crying. He is my dream guy. I swallowed really hard. After stalking him for how many years, I think we have to move on. Move on? The girls left and that time, my heart suddenly skipped in a hurtful way. Wala sa sariling bumili ako ng tubig at sandwich at nang hihinang lumabas pagkatapos. I ate my sandwich silently on that bench for deciding to go home. Nag-jogging lang ako ulit pauwi at sobrang hingal ko ulit na makarating ako malapit sa condominium building ko pero sa akmang pagtawid ko, muntik na ako mabangga. Kaya mabilis akong umatras pero nadapa ako. The car stopped an inch away from me, so I got nervous that my whole body trembled. Mabilis bumukas ang driver's seat ng kotse at lumabas doon ang isang lalaki na mukhang galit. Ano ba? Hindi ka ba tumitingin bago tumawid? Sigaw nito sa akin kaya nakaramdam ako ng takot. Mas lalo tong lumapit sa akin kaya't mas lalong nadiin ang pagkakatukod ng siko ko sa semento. Sa susunod, tumingin ka. You! My eyes widened when someone pushed the guy so he slightly stepped back. Muntik pang matumba ang lalaki kung di lang napasandal sa harap ng kotse. Lalo pang kumabog ang puso ko. Isang pamilyar na lalaki ang tumulong sa akin sa pagtayo. Hindi ko maproseso lahat sa utak ko kaya tinignan ko ang mukha ni Wilson na nagdidilim sa galit habang nakatingin sa lalaking muntik nang makabangga sa akin. I will see you in court, sabi ni Wilson sa lalaki bago ko hinila papasok sa kotse niya. Hindi ko na alam pat masyado na akong gulat para makapagsalita pa. I am still shocked and he is here? 8 days were enough for you to think right. Sarkastikong sambit ni Wilson bago nag-drive patungo sa hindi ko alam na lugar. Biglang nanindig lahat ng balahibo ko sa katawan nang marinig ang boses niya at nang maamoy ang bango niya. Wilson? Yun lang ang tanging lumabas sa bibig ko at hindi ko pa masyadong marinig dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso ko. What are you doing? Tanong ko matapos ang ilang minuto na nakasakay ako dito sa loob ng kotse niya. Ngayon lang ako bumalik sa sarili kong pag-iisip kaya mabilis akong tumingin sa daan. And I gasped when I realized that we are going to his penthouse. Nataranta ako kagad at mabilis kong tinanggal ang seatbelt na kinabit niya sa akin kanina. Ibaba mo ako. Stop the car. I shouted but he acted like he heard nothing. Mabilis kong hinila ang kamay niya sa manibela kaya parandali ang nawala ang kontrol niya doon. He cursed before glaring at me. Binalik niya sa tamang tayo ng kotse bago ulit to tinignan ng masama. And this time I noticed his dark under eyes. Bababa na ako? Just stay still because I won't do something bad. Mariing sabi niya pero hindi ako papayag. No way, Wilson. Stop the car and I will go home. We will talk. Madaing sabi ni Wilson habang umiigting ang panga. Nasa daan lang din ang tingin niya at kita ko kung paano lumabas sa mga ugat sa kamay niyang madiin ang hawak sa manibela. No, wala tayong pag-uusapan kaya itigil mo na tong kotse. Bababa ako.
No! Mariin ngulit kalmado pang sambit niya. Stop this! Ano bang problema mo? I said stop the car. We will stop this. Shut up! I know what I'm doing. Nanlaki ang mata ko at agad akong natahimik dahil sa pagsigaw niya. Nanlamig ako at biglang natigilan at napansin niya iyon kaya't napamura siya at bahagyang lumingon sa akin. Lalo pang umigting ang panga ni Wilson na para bang hirap na hirap siya kaya't naparunok na lang ako at tahimik na tumingin sa labas nang walang kahit anong sinasabi. Natahimik kaming pareho. Traffic kaya mabagal ang usad ng mga sasakyan. I made myself busy looking at the stray kids, trying to knock in every cars to ask for money. Nakaramdam ako ng awa sa sitwasyon nila, lalo pa nang may makakita akong isang bata na buhat-buhat ang sanggol habang nanghihingi. Mabilis kong kinuha ang coin purse ko na tayong dala ko lang kasi ang wallet ko talaga'y nasa kondo. Nang may kumatok na bata sa bintana sa tabi ko, agad ko yung binuksan. Pahingi pong barya, sabi ng gusgusi na bata habang nagmamakaawang tumingin sa akin. Agad kong binigay ang 1,000 na buo sa bata, kaya naman nanlaki ang mata niya. Kapatid mo ba ang mga yon? Hatian mo na lang sila. Sabi ko sabay ngiti, kaya ngumiti naman ng malapad. Ang bata bago tumangutango. Opo, salamat po ate. Napakabait niyo po, sabi nito at saka mabilis tumakbo papunta sa iba pa. Di nawala ang ngiti ko habang sinasara ulit ang bintana ng kotse. At nang aksidenteng mapalingon ako kay Wilson, ay nadatnan ko ang pagtitig niya sa akin. Seryoso ang mga mata niya pero may mga nakatagong emosyon sa likod ng mga yon na hindi ko naman matukoy. Mabilis na lang ako napaiwas ang tingin. What do you think is the reason for the poverty of this country? Biglang tanong ni Wilson habang nasa daan ng tingin. Naparunok ako at saka nag-isip. Maybe because businessman like you has a very high standards when it comes to accepting employees. Kaya nagiging tambay na lang iba dahil walang mapasukan trabaho. Sagot ko. He scoffed sarcastically. So it's our fault. Bakit hindi mo sisihin na nagbubuntis ka agad? If there is a will, there is a way. They chose to have a family first than finishing their studies, so in the end, they will just settle for less. Sagot niya kaya inis ko siyang binalingan. So, kasalanan pa nila kung hindi nila kaya mag-aral dahil walang panggastos? Sinasabi mo lang yan kasi hindi mo yata naranasan tumapak man lamang sa putik. Those poor families were also doing everything just to live. But this country is so toxic. Giant companies like yours must lower your standards so that everyone could avail for work. Dahil kapag lahat ng mamamayan ang magtatrabaho, siguradong di gantong Pilipinas. Mahabang litanya ko pero napangisi lamang siya. I am a businessman and I want the best for my company. If I lower my standards, will it benefit them? No, because they did not even finish high school. Anong gusto mong iparating? Tumanggap ako na hindi tapos sa pag-aaral? It should be give and take. They are poor because they chose that. Biglang kumulo ang dugo ko sa mga narinig galing sa kanya. Stop the car. Bababa na ako? Toxic mindset? Galit na sigaw ko. I can't believe that I heard it from him. A typical business tycoon who only thinks about his business sake? Fine. I am wrong. My principles were wrong. Bawi ni Wilson pero di nawala ang galit ko. Mas lumala pa dahil alam ko namang di niya talaga gustong sabihin yon. No, stop this car and let me go home. Mahinang mura niya pero hindi niya naman inihinto ang kotse. Nakalak ang pinto kaya kahit maipit kami sa traffic hindi ako makakalabas. Ang yabang mo? Is it because you are rich? Minamaliit mo na sila? Hindi pa rin nawawala ang galit ko. His words got stuck inside my head. That was just my opinion. And your opinion is greedy? Fine, fine. I am wrong. Alam ko. Just please calm down. Please, I know that I'm wrong now. Naikuyom ko ang kamao ko. Change your mindset, Wilson. Seryosong sambit ko. I hate the way how he looked down to poor people. He's treating them like trash. I will. Where do you want to eat? Breakfast? Hindi ako sumagot. Binalik ko lang ulit ang tingin ko sa labas. Di na rin siya nagsalita ulit hanggang makalampas kami sa traffic. Naging tuloy-tuloy ang takbo ng kotse niya at alam ko ang daan papunta sa penthouse niya. Ilang beses na ako nakapunta doon kaya sa ulo ko na ang daan. Walang nagsalita sa amin hanggang sa natanaw ko na ang building kung nasa ng penthouse niya. Bigla akong kinabahan dahil ayokong pumunta dito. But do I have a choice? What should I do? Tatakbo ako kapag nabuksan na ang pinto. Nang makababa siya ay tinignan niyang muna ako bago isara ang pinto. Don't try, he said like he knew what is inside my head.
Napaawang na lang ang mga labi ko hanggang sa siya na mismo ang nagbukas ng pinto. Sinamaan ko siya ng tingin bago bumaba. Alin sa mga sinabi kong hindi mo maintindihan? Lahat. Malamig na sagot niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. This is impossible, Wilson. You are impossible. Mabilis niya akong hinawakan sa palapulsuhan, tsaka ko hinila papasok ng building. I tried to get his hand off me but he's strong. He is gripping me so hard. We just used the elevator in the parking lot and it's empty, so no one saw us. Sobrang bilis namin nakarating sa penthouse niya. Nagmatigas pa akong hindi pumasok pero mabilis niya akong hinila papasok. At na makapasok pareho ay nilak niya ang pinto. Napasingap ako at agad kong sinubukan buksan ang pinto pero hindi. Open it! Ines na sigaw ko. Di ko alam kung ba't di ko na tumabuksan dahil nabubuksan ko naman to dati. Nakakainis. Wilson, I said open it! Ivana. Nangihinang tawag niya kaya't napapikit ako ng ilang segundo bago ko siya nilingon. Hindi ko alam ang sasabihin ko na makita kong pagod sa mukha niya. Nagulat ako at di ko alam kung ano ba ang gagawin ko. Nakaramdam ako ng awa sa kanya at parang gusto ko siyang yakapin pero pinigilan ko ang sarili ko. Ano bang pag-uusapan natin? I will just order food for us? Sabi niya habang marahan ang tingin sa akin kaya't napatiimbagang ako at dahan-dahan pumunta sa couch para maupo. Ngayon ko napansin na simpleng t-shirt na puti at itim na pantalon lamang ang suot niya. Wala siyang trabaho. During weekdays? Mabilis ako nag-iwas ang tingin, saka tumingin sa suot kong leggings at sports bra. I feel so sticky. Natuyo ng pawis sa katawan ko. I don't smell good for sure. You can take a shower inside my room. We will eat after. Biglang sabi ni Wilson kaya tiningnan ko siya. Di ko tinatanggal ang mata ko sa mukha niya. I memorized his face. May papatubo na siyang balbas and I badly want to touch those. Wala sa sarili akong tumayo dahil gusto ko na namang maligo. Nauna siyang maglakad papunta sa kwarto niya kaya sumunod din ako. Let's save your fingerprint in my lock, he said before grabbing my hand. Dahan-dahan niyang dinikit ang thumb ko sa lock tsaka may pinindot na button doon. Hindi ko tinuon ang pansin ko sa lock. Nakatitig ako sa kamay niyang nakahawak sa akin. Ilang sandali pa bumukas ang pinto. His familiar bedroom welcomed me. Sa ilang beses kong pagtulog dito sa ulo ko na yata bawat sulok itong penthouse niya. Akala ko bibitawan niyang kamay ko, pero hindi kaya ako ang kusang kumawala. Nilingon niya ako dahil doon pero hindi ko siya nilingon ulit. Being here is not good. Sa baba lang ako. Mahinang wika niya at saka iniwan ako sa loob ng kwarto niya. I sighed and I gently put my hand above my chest. Pinakiramdaman ang pagbabala ng puso ko habang pinagmamasdan ng kwarto niya. Not seeing him for a week is not easy, but I made it. Hindi ko na alam ang sunod kong gagawin ngayong nagsisimula na naman. Wala na akong alam sa lahat. I sighed before I finally decided to take a shower. And I felt something inside of me twirled when I saw my clothes in his closet. Nanginginig ako sa pagbibihis dahil hindi ako maniwala na nandito ulit ako. I should be avoiding him. Great. Just great. Bulong ko sa sarili ko bago nagdesisyon na pumunta kay Wilson. Nang makababa ako, kaagad ko siyang naabutan sa dining table. Maraming mga pagkain ang doon kaya nagutom akong bigla. Nang mapalingon siya sa banda ko, kaagad nagtamang tingin namin na siyang kinayuko ko ng bahagya para maiwasan ang mga mata niya. Let's eat. No, let us talk so I can go home. Sabi ko kaya malakas siyang napabuntong hininga at narinig ko pa ang pagbagsak niyang pagkalapag nang kuno ako. Just tell me what did I do so I could fix it? You said we will stop this and why? Napahagat ako sa ibabang labi ko bago ko siya pilit na tinitingnan. Because this is the right thing to do. So you mean being with me is wrong? Because of that engagement? Mariing tawag ni Wilson habang nanilisik ang mga mata, kaya nabuhay ang kaba sa katawan ko.